Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Mga gasoline stations, gi-inspeksyon sa Department of Energy. Tag 20 pesos nga kilo sa bugas, ibaligya sa Department of Agriculture sa syudad sa Mandaue. Tulo patay sa aksidente sa kadalanan sa Busay karong hapon. Duha ka mga macho dancers nga namaligyag vape nga dunay sagol nga marijuana, party drugs ug shabu nadakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Department of Energy missusi sa nagkadayang gasoline station sa syudad sa Mandaue. Kini ang pagsusi kung nasunod ba sila sa presyo sa produktong petrolyo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Subay sa nagpadayong kagubot sa Middle East, nagkataas usab ang presyo sa produktong petrolyo sa nasod. Gani karong adlaw, gipatuman na usab ang laing hugna sa pagsaka sa presyo. Subay niini, ang sakop sa Department of Energy ang niinspeksyon sa nagkadayang gasoline stations lakip na sa syudad sa Mandaue. To check the prices and if they followed the prices nag-indicate sa major companies, and also to check the inventory and if there are any unusual practices. Naghimo usab sila og inventory sa stock sa mga gas stations, nipahibaw og nihatag og guidelines kabahin sa anti-hoarding policies og proper fuel dispensing measures. Gihimug-atan nga mahimo ang gas station nga makabaligya og produktong petrolyo nga ipaagi sa drum apan kinahanglan nga nagsunod kini sa normal nga operasyon ug dili sobra nga mula pa sa sagad nga order o paliton sa customer. Tinguha sa Department of Energy nga suportahan nga magpadayon ang supply og patas nga ang tanan makapalit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga modern jeepney operator sa Sugbo nihangyo sa LTFRB 7 nga iapod na sa labing daling panahon ang fuel subsidy alang sa mga driver. Giproseso pa sa kauluhan ang listahan sa kapin 37,000 ka mga driver nga makapahimulos sa maong tabang gikan sa gobyerno. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Nakigpulong karong adlaw sa kadagkuan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang grupo sa mga modern jeepney operators dinhi sa Sugbo. Kini aron ipadangat ang naangkong kalisod karong nagkamahal na ang presyo sa mga produktong petrolyo nga dala sa global crisis human sa giyera sa Middle East. Mato di Ellen Maghanoy sa Federation of Cebu Transport Cooperatives nga kinanang maapod na sa labing daling panahon ang saad nga fuel subsidy gikan sa gobyerno. Tungod sa nasinating krisis, musang potinon sa limitadong oras sa biyahe sila mga modern POJ units aron makataginot sa krudo. Kami din sa Transport Cooperative, sa labi na sa member sa Federation of Transport Cooperative, among paningkamutan gid sir nga mapadayon lang yapon nato ato ang serbisyo nga hatod gid yapon makaserbisyo gyapon ta sa ato ang mga publiko isip transport operator dinhi sa Cebu. Susama usab ang kabalakang naangkon sa mga minibus operators dinhi sa Sugbo. Hangupon nino nila kung unsa man ang mamahimong intervention sa gobyerno aron dili na sila magkalisod og samot tungod ning krisis. Ganun na lang gani sa among meeting daghan kay galit. Nalit kay gustong magsakay silang private car gabaklay na lang. Mo nang nangalit in taon.
muna grabe gyud pagsaka sa presyo sa diesel. Mato di LTFRB7 Director Abu Samin Matuan nga anana sa kapin 37,000 ka mga driver sa Central Visayas ang makapaymos sa fuel subsidy gikan sa kagamhanan. Giduso na hinuon kini ngadto sa ulohang buhatan ang listahan aron ipaubos sa proseso una pa maapod sa hingpit. And for Region 7, we have a total of 37,744 list of beneficiaries for this fuel subsidy. Sana matuldukan na itong gera sa Middle East because it will definitely affect our transport groups as well as our commuting public. Dungan usab sa pasalig nga dili nila pasagdaan ang mga apektadong transport sector taliwa sa mong krisis. Gitunan pa sa ulohang buhatan ang hangtod 2 pesos nga provisional increase sa plitihan sa modern jeep o jeepneys. Maong mipahimangno si Matuan ngadto sa ubang mga driver nga dili magpataka og tubo sa plitihan karong wala pay gipagawas nga taripa gikan sa LTFRB head office bahin niini. Napagkasunduan last week was pag umabot yung presyo ng krudo sa 60 pesos, then the agency will entertain the proposed provisional fare increase. And in the same manner, this regional office is still waiting for the instruction coming from the central office. Ian Navarro, CCTN News. Gipahugtan sa Danau City LGU ang papakigbatok sa profiteering pinagi sa istriktong pagbantay sa Price Monitoring Board ngadto sa mga tindahan. Gimandoan ni Mayor Nito Durano ang tanan nga mga negosyante ug manindahay sa pagbutang og klarong price tag aron masiguro nga nasunod yun sa iyang suggested retail price. Gidasig sa mayor ang mga konsumidor nga mudangop sa ilang Price Monitoring Help Desk nga market office aron makahimo og dinalian nga lakang. Lakip sa gibantayan nila ang mga gasolinahan nga posibleng magpasagad lang sa pagpauminto sa baligya ngadto sa tanan nga mga motorista. Pipila kini sa gihimong lakang sa Danau City LGU aron dili na mapahimos pa pag-ayo ang mga mamaligyaay sa krisis nga gisagubang karon sa tanan nga mga konsumidor. Tunan sa mga buhatan sa Lapu-Lapu City Government ang mamahimong epekto sa pagpatuman og 4-day work week sulod sa duha ka semana. Giduso kini ni Mayor Cindy King Chan ngadto sa mga kaubanan sa syudad nunot sa nahimong mando sa nasudnong kagamhanan ngadto sa tanang government offices. Mato di Chan nga ila kini gisubay kung maapektuhan ba ang mga batakang serbisyo ngadto sa mga konstituente. Apan magpabilin hinuong abli tibok semana ang mga buhatan nga naghatag og serbisyong medikal, public safety og disaster response. Samtang ipabantayan na sa General Services Office ang fuel allocation ngadto sa mga service vehicles aron dili kini mausik taliwa sa epekto sa global crisis karon. Planong pagtukod og CBRT bus station at tubangan sa Cebu Provincial Capitol Building subay sa Heritage Law gitun-an karon sa Provincial Board. Samtang napaglantawan ni Mayor Nestor Archibal nga mapiktuhan ang ikatakdang pag-abli sa CBRT Phase 1 tungod sa global crisis. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaubos na sa pagsusi sa Cebu Provincial Board ang suwat gikan sa National Historical Commission on the Philippines bahin sa katukuran sa bus station sa Cebu Bus Rapid Transit at ubangan sa Kapitolyo. Mato di Vice Governor Glenn Anthony Soco nga gi-review na sa Committee on Arts and Culture among suwat diin nangayo og NHCP og baruganan gikan sa mga opisyal sa Sugbo bahin sa maong istruktura. Mahinumdumang nagkanayon ang suwat sa NHCP nga nananghid kanila ang Department of Transportation aron makatukod sa bus station at tubangan na sa Kapitolyo. Daan ang gibarugan sa Provincial Board sa miyaging termino nga wala untay itukod nga istruktura sa BRT at tubangan sa Capitol Compound tungod sa pagpatuman sa heritage laws. Apan tungod sa mong kalambuan, barugan sa mga bukal kung unsa man ang magkatarunganon pinasubay sa balaod. It can be viewed as there is really no approval on the stations that is to be built, that was planned, proposed to be built in the legislative. However, they have certain caveats sa ilahang letter, so
that is now currently being reviewed by the Committee on Culture and the Arts. Apan bisan pa man, madayon ang pag-abli sa Cebu Bus Rapid Transit Phase 1 bisan og walay bus station atubangan sa Kapitolyo. Ilabi na nga gituki sa managlahing habig unsa man ang mamahimong disenyo ingon man ang pagpwesto siyang bus station pinasubay sa heritage laws. Samtang nakita ni Mayor Nestor Archival nga posibleng maapektuhan ang gidakdang pag-abli sa mong mega infrastructure project ning buwana gumikan sa natagamtaman na karon nga global crisis. Paday ni noon ang coordination sa syudad ngadto sa Department of Transportation bahin sa schedule sa pag-abli sa BRT maong mag-agad sila sa mga makuhang updates kalabot ni ini. Ang BRT ningon sila nga ganahan gyud nga ang presidente maoy mo dry run ni ana. So we are expecting, supposed to be we're expecting unta sa second week of March pero duol naman na kayo. Ian Navarro, CCTN News. Musunod, tulo patay sa aksidente sa kadalanan sa Busay karong hapon. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, talagang wala na, nakaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47.
ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Gabriel Flash Elorde. Natao sa Bugo, Cebu niadtong 1935. Nahimong World Boxing Champion niadtong 1960 dihang iya nagpalukapa si Harold Gomes sa ikapito ka round. Si Flash Elorde nagupot sa championship belt sud sa pito ka tuig. Ang iyang record, 88 wins, 33 by knockout, 27 losses, and 2 draws. The first Asian inducted into the International and World Boxing Hall of Fame. Si Flash Elorde namatay niya noong 1985 sa edad ng 49. Gabriel Flash Elorde. Karbo sa Sugbo. Sugboano ni. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhang masakitin nato din ay karoon ha? Kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang kani Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Way laing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, Department of Agriculture mobaligya og bugas nga tag 20 pesos ang kilo sa syudad sa Mandaue. Apan ang makapalit maulang una ang mga piniling sektor.
Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gi-set up na kaganinang buntag ang stall sa pampublikong merkado sa syudad sa Mandawi. Dinhi ibaligya sa Department of Agriculture ang 20 pesos matag kilo nga bugas. Kiniubo sa inisyatiba nga benting bigas meron na sa kadiwa ng Pangulo Program sa pakigtambayayong sa syudad sa Mandawi. Ang pagbaligya magsugod karong Biyernes. Ang programa nagtumong sa pagtabang sa mga konsumidor, mga trabahante nga minimum ang sweldo, senior citizens, solo parents, persons with disabilities, mga drivers sa jeep ug tricycle, mga magtutulong sa DepEd ug non-teaching personnel. Ang maximum nga mapalit 10 kilos matag transaksyon ang mga vulnerable sector, lakip ang senior citizens, PWD, solo parents ug mga benepisaryo sa 4Ps ang mahimong makapalit og hangtod 30 kilos matag buwan, samtang ang ubang benepisaryo ang gitugtan lang hangtod 10 kilos matag buwan. Si Nanay Dailinda Zuelan, 70 anyos sa Barangay Tipolo, ang usa sa mga gustong mopalit sa 20 pesos nga bugas. Oh, tinuod yun, sir. Ano man? Kay barato man siya. Oh, makaabot man gin pobre. Siguro gid na, sir. Karong kuan mo palit ko, sir. Oo, may plano ko kay salamat kay nakahibaw ko ninyo, sir. Gibutang ng daan sa kilid sa tindahan ang lista sa mga benepisaryo nga mahimong makapalit. Si Sheila Jaime sa Barangay Gezo ang usa sa misusi sa lista ug nang hinaot nga malakip ug makapahimo sa programa tungod apektado man ang tanan. Giangko ni Sheila nga sobra sa minimum ang sweldo sa iyang bana apan kini lang ang nagtrabaho sa ilang pamilya ug aduna usab sila'y anak. Oo. Natala ang pagsaka sa presyo sa bugas sa pampublikong merkado niadtong Pebrero tungod sa gingong pagtaas usab sa presyo sa supplier. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Tingwa sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga mapaluag-luagan ang pasilidad sa mga presohan sa lalawigan sa Sugbo. Lakip usab ang pag-improve niini. Gipadayag ni Cebu Governor Pamela Barecuatro nga samang kahimtang sa mga hospital ang presohan sa probinsya sa Sugbo. Hinungdan nga gusto niining susihon ang kahimtang sa mga pasilidad nga gidumala ni Provincial Jail Administrator Jail Superintendent John Conrad Marcelino Basilio. Kinsa mi bisita sa buhatan ni Barecuatro kauban ang moabot 26 ka mga jail warden sa Marso 9. Lakip sa gipresentar niini ang kasamtangang kahimtang sa presuhan sa dakbayan sa Bugo, Argao ug uban pa nga nagkinahanglang ayuhon tungod sa kakaraan ug human maagi sa kalamidad. Milawat og Shokos Order ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ngadto sa Public Utility Vehicle nga nalambigit sa bangga sa dakbayan sa Naga. Matod ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza, the second nga buot nilang subayon ang maong aksidente kung aduna bay tulubagon ang jeepney operator o wala. Nangayo ang uluhang buhatan nila og pagsabot kung nganong dili ang ayang silutan ang jeepney driver bahin sa maong nga panagbangga. Mahinuduman nga naangol ang 15 ka mga tao human giigo sa sedan ang jeepney nga igo lang mipakanaog sa iyang pasahero. Gitahasan nila ang regional office sa pagtabang ngadto sa mga nangaangol pinagi sa gastuhanan sa pagtambal. National Union Party naghingusog nga dili nila paluyuhan ang huyang ug hinay nga impeachment complaint batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang nahimong pamahayag sa partido human nga giduso sa House Justice Committee ang maong reklamo ngadto sa opisyal. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. May pahimangno ang National Union Party kung NUP nga dili nila paluyuhan ang hinay ug huyang nga impeachment complaint batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Sa gipadalang statement, matod sa ilang chairman o kongresista sa Antipolo 1st District nga si Ronaldo Puno nga lig-on nga impeachment ang ilang barugan ug suportahan. Sa miaging semana, nakita sa House Committee on Justice nga adunay basihan ug lig-on kung sufficient in substance and form ang duha ka impeachment complaints batok sa Vice Presidente. Maong giawhag sa kongresista nga si Puno ang maong komite nga ipakita ang mga bag-o ug lig-ong ebidensya aron barugan pa ang kaso. Alang nila, usa ka seryosong constitutional process ang impeachment o ginanan pinasubay kini sa klaro ug lig-ong pagpamatuod batok sa ilang gireklamong kadagkuan. Kay kung sukwahi man, lisod na alang sa masakop sa NUP ang pagbutar kung ilan na bang palagputon ang Vice Presidente sa pwesto.
gumikan lang sa gingong questionable paggamit sa confidential funds o pagpanghulga batok ang Presidente Bongbong Marcos Jr., iyang pamilya o kaalyado niini. Magduha-duha usab ang mga sakop sa partido kung itunol pa ba ang huyang nga impeachment ngadto sa Senado aron hukman ang gidangatan ni Duterte. Sa kasamtangan, dili pa makahatag og klarong baruganan ang 40 ka mga kongresistang naglangkob sa National Union Party kung mupabor ba sa impeachment kang Vice Presidente Duterte o dili. Ikaduha sa labing dakong ruling party sa Kongreso ang NUP, samtang naguna ang lakas CMD nga adunay 90 ka mga kongresista. Gia Navarro, CCTN News. Ipaabot na ngadto sa kabarangayan sa siyudad sa Mandawi ang Mobile Learn and Play and Hub sugod karong Abril. Napatuman na niadto nga proyekto pinagi sa tabang sa World Vision o pagpalapad. Karon pinagi sa Mobile Learn and Play Hub, makagamit na ang mga bata o nagkadaiyang materyales sa pagkat-on sama sa audiovisual equipment, mga libro, educational toys, art, materials o school supplies. Ang ban nga gihimo nga Mobile Learn and Play Hub musuroy sa nagkadaiyang lugar sa siyudad sa Mandawi o tinguha nga mada ang edukasyon o pagkat-on sa komunidad, ilabi na sa mga maglisod o basa. Upat ang patay human mibangga sa motorsiklo ang nagdulhog nga wing van truck karong hapon sa sitio Maaslom, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo. Gilangkuban kini sa driver sa motor ug pasahero niyang magtiayon nga nagpuyo gikan sa Barangay Babag. Mato ni Barangay Councilor June Lopez nga mipaingon sa syudad ang wing van apan nakadaro kini og motor nga sakay ang magtiayon hangtod nga mibangga sa gitukod nga istruktura sa kilid. Patay diha dayon ang mga sakay sa motor samtang gidala sa tambalanan ang helper sa truck driver. Apan nakala sa kinabuhi kadugayan ng truck driver human kini gikuha sa responding rescue team. Padayon ang investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City PNP bahin sa maong aksidente. Mosunod, duha ka mga macho dancers nga namaligyag vape na dunay sagol nga marijuana, party drugs ug shabu na dakpan. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one.
Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala, talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine-Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine-Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put it down. Since I kissed you, let me live so wide. The things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung lalado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan,
Aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Way laing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, duha ka macho dancers nga namaligya og vape nga dunay sagol nga marijuana lakip na sa party drugs og shabu nadakpan sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA-7 ug sa Mabulo Police Station. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha ka macho dancer sa usa ka bar ang napusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ug Babulo Police Station 4 sa Cebu City Police Office atol sa bypass alas 10:20 kagabi sa Edgar Cocalyong Street, Barangay Careta sa Sudad sa Sugbo ug nakuha ang mga vape cartridges nga dunay substance sa marijuana. Si PDEA-7 Director Joel Plaza biila sa mga suspitsado nga silang alias JL, 29 anyos, nga may target sa operation ug alias June, 22 anyos nga pulos mga macho dancer sa usa ka bar nga taga Sitio Ponce Barangay Careta sa Sudad sa Sugbo. Nasakmita na mao nga mga suspitsado og upat ka mga disposable vape cartridges nga dunay sulod nga gituang tetrahydrocannabinol kun THC nga dunay gibug-aton nga 125 gramos nga mobalor sa 25,000 pesos. Lakip sa nasakmit ang usa ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 70 gramos nga dunay estimated average market value nga 47,600 pesos og duha ka tableta sa lysergic acid diethylamide kon party drugs nga balor 3,400 bypass money og duha ka smartphones. Ang mao nga mga ebidensya na nakaron sa PDEA-7 Regional Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis ug ang duha ka mga suspect gibalhog na sa detention facility. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA-7, nga unom ka buwan nila nga gipaubos sa case build up ang mao nga mga suspitsado. Kasagaran sila nga kliyente, mao nga mga customer sa bar din sila nagtrabaho. Gandam na ang tukmang kaso batok sa mga suspitsado nga ipasaka sa PDEA-7. Arnold Bustamante, CCTV News. Gitakop na sa DOST Pag-asa ang panahon sa La Nina samtang nagpabiling alerto sa nasinating mga pag-uwan sa pipila ka bahin sa nasod. Mato the State Weather Bureau nga anaa sa neutral level ang El Nino Southern Oscillation ang kadagatan sa Pasipiko. Gipasabot nila nga magpabilin ang neutral nga matang sa klima hangtod sa tungang bahin ning tuig 2026. Mipasidaan usab ang Pag-asa nga dili pa kakumpiyansahan ang nasinating mga pag-uwan sa pipila ka bahin sa nasod tungod sa hanging amihan. Tungod kay posible kining muresulta sa flash floods ilabi na sa mga delikadong dapit. Gitambagan sa Pag-asa ang publiko nga makigalayon sa disaster offices alang sa ipagawas nga mga abiso ug musunod sa mga lagda aron magpabiling luwas. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalias Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri Sayri 47.